Ang nakaraan. Ang ating bida na si Hyun Sok ay hindi makapaniwala nang inalok siya ni Hemis na maging commander ng isang pangkat, ngunit hindi ito isang ordinaryong unit ng mandirigma, kundi ang pangkat ng pagluluto. Sa labis na gulat at pagkaantig, napaluhan na lamang siya at napatulala. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang alok. Agad niyang sinimulan ang pagbuo ng kanyang grupo, nirekrut ang ilan sa pinakamalalakas na goblin upang maging bahagi ng kanyang pangkat. Ngunit sa gitna ng kanyang pangangalap ng miyembro, hindi inaasahang may isang pangkat ang kanyang nabulabog, at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi si Doris, isa sa pinakamalakas na goblin. Sa isang matinding pagpupulong ng bagong tatag na pangkat ni Hyun Sok, biglang dumating si Doris at diretsahang hinarap ang ating bida. Sa tindi ng presensya nito, agad na natarante si Hyun Sok at napilitan siyang makipag-usap ng mahinahon. Alam niyang nagkamali ang ibang goblin sa hindi tamang pamamaraan ng pagre-recruit, hindi niya inasahan na may mga goblin na sapilitang inilipat mula sa ibang grupo. Sa kabila ng lahat, naging maayos din ang kanilang ugnayan, at sa huli, tinanggap ni Doris ang bagong ayos ng kanilang samahan. Ngunit may isa siyang kahilingan kay Hyun Sok, ang pagdagdag ng ibang tauhan sa kanyang unit. Hindi nakatanggi ang ating bida. Sa puntong iyon, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang bumungad sa kanila, si Usaro, isang pinaghalong ogre at goblin na may hindi matatawarang lakas. Matapos ang lahat ng ito, agad na inayos ni Hyun Sok ang estruktura ng kanyang pangkat. Pinagbukod niya ang mga mangangaso at ang mga tagaluto, upang mas maayos nilang maisakatuparan ang kanilang mga tungkulin. At sa huli, idineklara niya ang pagsisimula ng kanilang paghahanda para sa pangangaso. Sa kanilang pagdating sa lugar, agad niyang hinarap ang grupo ng mangangaso. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa paligid, parang may mali. Ang kagubatan ay tahimik, at wala siyang makita ni isang halimaw. Napagtanto ni Rachel na maaaring ito ay dahil sa presensya ni Bobo at Usaro. Bigla siyang nakaisip ng plano, gamitin ang mga goblin bilang pain. Sa narinig niyang mungkahi, galit na tumugon si Hyun Sok, "O, Panginoon, anong klaseng pagpapalaki ang nagdulot upang maging ganito ang batang ito?" Lumakad ang ating bida sa harap ng mga goblin at orc habang nakatawid ang mga braso nito. Agad niyang tinawag ang mga numerong 14, 3, 1, 43, at 7 upang umabante. Nagtaka naman si Rachel at tinanong siya kung ano ang criteria niya sa pagpili ng mga numerong iyon. Biglang nahiya si Hyun Sok at tinakpan ang kanyang mukha bago mahina ngunit nahihiyang sumagot, napili niya ang mga numerong iyon dahil sa kanyang nakaraang buhay, iyon ang kanyang mga paboritong numero sa loterya. Ang ating bida ay agad na nag-utos kay Usaro habang itinuturo ang mga goblin na kanyang napili, kunwari naiiyak pa sa kanilang magiging kapalaran. Si Usaro naman, walang pag-aalinlangan sa pagsunod, nakayukom ang mga kamao, handang ibuwis ang buhay ng kanyang mga kasama. Kunin mo ang number 40 na goblin, saad ng ating bida. Sa pagdakma ni Usaro sa goblin, agad itong nagulat at nanginig sa takot. "Nababaliw ka na ba?" sigaw nito, ngunit hindi na ito pinatapos ng ating bida at muling inutusan si Usaro na simulan na. Walang pag-aatubili, ginamit ng malaking orc ang kanyang skill na Intercontinental Ballistic, malakas na ibinato ang goblin sa malayo. Matapos ang ginawa, mayabang itong humarap. Nakapikit pa habang nagpapapogi. Sa isip-isip ni Choi, kung ibabato ko ang mga mahihina bilang pain, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng mga halimaw. Agad siyang nagsalita at itinuro ang isang halimaw na tila isang lobo. "Sindihan at paapuyin mo na," utos niya. Kapag nawala ang isa nating kasamahan, madali niyang makikita ang usok at agad na makakabalik. Sa takot, agad namang sumaludo ang taong lobo at walang pag-aalinlangang sumang-ayon sa ating bida, handang sundin ang utos ng walang pagdadalawang isip. Lumapit nam si Rachel sa kanya nagtatanong kung ibato natin ng ganoon ang mga yun hindi ba sila mamatay agad. Si Hyun Sok ay seryoso at sumagot ito ng diretso kay Rachel na, isang out of 6 ang maaring makabalik ng buhay. Ang mga goblin sa harapan ay hindi alam ang ginagawa ng kanilang pinuno. Ang taong chef, tuluyan ng nagalit. Saad ng isa, habang ang iba naman ay nag-aalalang bulong-bulungan, "Gusto ko pang mabuhay ng matagal." Samantala, isang goblin ang natataranta, alam niyang siya na ang susunod. Sa loob-loob niya, iniisip niya kung dapat na ba siyang tumakas.
Ngunit nang mapatingin siya sa baba, lumuwa ang kanyang mga mata, nandoon na si Bobo, nakatitig sa kanya habang nanlalaki ang mga mata nito. Sa sobrang takot, agad siyang nagsalita. Hindi, Sir Bobo, inaalay ko ang buto ko sa pangkat ng demonyong hari. Si Bobo ay nangangintab ang mata habang nakalabas ang dila tila gutom sa kanyang nasisilayan. Iligtas ang mga goblin. Sigaw ng mga goblin, umaasang may tutulong sa kanila. Samantala, ang ating bida ay nakatalikod, nakabusangot habang malamig na nagsalita, nahuli na sila. Dapat ang unang ipinadala ko ay nakabalik na ngayon. Sa loob ng kagubatan, isang goblin ang makikitang tumatakbo habang umiiyak sa takot. Buong lakas niyang sinusubukang tumakas habang hinahabol siya ng naglalakihang bubuyog at mga kakaibang halimaw sa kanyang likuran. Ngumisi ang ating bida nang makita ang paparating na goblin. Bumalik ka na. Iiwan ko na ito sa aking mga sundalo, saad niya. Tatapusin ko na agad. Ngunit bigla siyang nagulat, lumuwa ang kanyang mga mata nang makita si Usaro na sumisigaw at nagmamadaling sumugod sa mga halimaw na paparating. Gusto ko ng labanan. Sigaw ni Usaro, parang isang robot na nakaprograma para makipaglaban. Pagkalapit niya sa mga halimaw, agad siyang nagpakawala ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang sandata. Sa isang iglap, nagkadurog-durog ang katawan ng mga halimaw na bubuyog. Natulala na lang ang ating bida sa isang sulok, hindi na nakagalaw. Si Rachel naman ay napamura sa gulat sa lakas ni Usaro. Agad namang binuhat ni Usaro si Bobo, habang nagdidiwang sila sa kanilang tagumpay sa pagdurog sa mga halimaw. Samantala, ang ating bida ay napaluhod, nakayukom ang dalawang kamay habang umiiyak. Wala siyang nakuha kahit na ano. Bukod pa roon, ang lahat ng mga halimaw ay nadurog at nagkapira-piraso, hindi na maaaring gamitin ang mga karne nito. Si Rachel naman ay nanlaki ang mga mata sa ginawa ni na Bobo at Usaro, halos tigi-isang atake lang nila ang nagpabagsak sa mga halimaw. Sa huli, sinabi ng ating bida, iiwanan na lang natin ito rito. Babalik na lang tayo bukas. Ngunit bago sila umalis, lumapit si Rachel kay Hyunsuk at nagtanong, Chef, isang araw na lang bago ang buong operasyon. Sigurado ka bang magiging ayos ka? Sumigaw ang ating bida sa galit at matigas na inutos, lahat kayo, bumalik na. Magkita-kita tayo ulit dito bukas ng umaga. Matapos noon, makikita siyang nakaharap sa pintuan ng kitchen, tahimik ngunit tila may binabalak. Napakunot noo si Rachel at nagtanong, akala ko ba babalik na tayo ngayon? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakahawak sa magkabilang bewang, malakas na sagot ng ating bida, titignan ko kung may mapapakinabangan pa sa mga nadurog na karne. Nilinis niya ang kanyang lalamunan, tila naghahanda para magsalita. At sa isang iglap, isang malakas na sipa ang tumama sa pintuan, halos sumabog ito sa lakas. Para siyang isang galit na demonyo habang buong tapang na sumigaw. Kayong mga batang nasa aking pangkat, magsama-sama kayo agad. Agad na. Tumugon si Gallam at mabilis na tumakbo patungo sa ating bida, halatang nag-aalala habang nagtanong, ano ang nangyayari? Samantala, si Hyunsuk ay walang pag-aalinlangang nag-usisa, natanggap mo na ba ang mga karne mula sa pangangaso ngayong araw? Napilitang ngumiti ang deputy chef habang kinakabahang pinagtapat ang kanyang mga kamay. Opo, natanggap ko na po, ngunit ang kondisyon nito ay medyo. Biglang dumilim ang ekspresyon ng ating bida. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya kay Gallam bago malamig na nagsalita. Ang isang tunay na master ay hindi namimili ng kanyang kagamitan. Nauunawaan mo ba, sa tindi ng presyong dulot ng kanyang titig, hindi na napigilan ng halimaw ang panginginig sa takot. Opo, sagot nito, halos naiiyak na. Muli namang nagsalita ang ating bida, mas matigas ang tono, tinatawag niyo ang sarili niyong mga tagaluto, pero hindi niyo alam kung paano humawak ng giniling na karne. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago nagpatuloy, well, ang pangunahing gawain namin ay pagkuha ng mga sangkap. At sa isang huling turan, madiin niyang sinabi, maliban na lang kung isa kang personal na chef ng isang pinuno ng batalyon, wala kaming ibang aasahan kundi ang mag-ihaw ng pagkain. Mabigat ang trabaho niyo, naiintindihan ko, makakaalis na kayo. Agad na tumakbo si Gallam upang sundin ang utos ng ating bida. Pasigaw niyang iniutos sa mga kusinero sa loob, magtipon kayo. Sindihan ng panggatong. Samantala, nakatingin sa itaas ang ating bida, malalim na napaisip.
Ibig sabihin ba nito, lahat ng nasa ilalim ng pinuno ng batalyon ay kumakain ng pagkaing walang lasa? Isang pilyong ngiti ang sumili sa kanyang labi bago siya marahang bamulong sa sarili. Kung magagawa ko ito ng tama, maaaring maging mas maayos ang lahat kaysa sa inaakala ko. Nagbago ang tagpo, nasa loob na ngayon tayo ng kulungan ng Saintes na si Abelson. Isang mahinang katok ang pumuno sa katahimikan. Agad namang napalingon ang abab ng ating bida. Mula sa kabila ng pinto, maririnig ang tinig ng isang gwardiya, nandito si Hyun Sok. Sandaling natahimik si Abelson bago dahan-daw ang tumugon, ang bayani. Sige, pumasok ka. Pagdungaw niya mula sa pintuan, agad bumati ang ating bida at sinabi, pumunta ako dito. Ngunit biglang naalala ni Hyun Sok, ito ay isang paraan lamang upang makita niya si Abelson. Bahagyang namula ang kanyang pisngi, ngunit itinuloy niya ang dahilan ng kanyang pagbisita. Nandito ako dahil alam kong hindi ka pa kumakain. Agad niyang inilabas ang kanyang inihandang putahe, isang masarap na nilutong karne na inayos ng parang pang-restaurant. Grabe ang plating ni Kuya Mo, pang Master Chef. Isang munting pasasalamat lang ito, saad ng ating bida, dahil sa iyong pag-cheer sa akin noong huling laban ko. Kaya ipinaghanda kita ng pagkain. Nanlaki ang mata ni Abelson, hindi makapaniwala sa maganda at tila napakasarap na pagkain nasa kanyang harapan. Sandali siyang natigilan bago ngumiti at nagpasalamat. Salamat, kukunin ko ito, pero kaunti lang. Lumapit siya sa ating bida, agad na inabot ang tinidor, at tumusok ng isang piraso ng karne. Sa sandaling naamoy niya ito, tila biglang nagliwanag ang kanyang paligid. Ang amoy, mas okay kesa sa inaasahan ko. Sana ganoon din ang lasa, bulong niya sa sarili. Agad niyang isinubo ang piraso ng karne. Sa kanyang pagmuya, bigla siyang natigilan. Parang kumislap ang kanyang paligid, at muling nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala. Mas masarap pa ito kaysa sa mga putahe na kinain ko sa kastilyo. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at hindi agad nakapagsalita. Samantala, napangiti ang ating bida at pabirong sinabi, ang sabi mo, kaunti lang, pero, naubos mo na lahat. Mukhang nagustuhan mo ang lasa. Ha, napahawak sa ulo ang ating bida, tila nahihiya. Kung tapos ka na, aalis na ako. Ngunit bigla siyang tinawag ni Abelson. Sandali, tumingin siya ng diretso sa ating bida bago nagtanong, ano ang plano mo pagkatapos mong umalis dito sa kuta ng mga demonyo? Habang nakahawak pa rin sa ulo, malambing ngunit nahihiyang sumagot ang ating bida, magpapakasal. Nanlamig si Abelson sa narinig, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Samantala, napahawak sa sentido ang kanyang eabab at napabuntong hininga. Sige, makakaalis ka na. Nagtanong naman ang ating bida habang pinagtatama ang mga hintuturo, tila may inaabangan na sagot mula sa kanyang ginugusto. Paano naman ikaw, Ginang Abelson? Ano ang gagawin mo kapag nakaalis ka na rito? Sumagot ito ng seryoso at malamig, saad nito, hindi ko alam kung makakaalis pa ako dito. Sa tingin ko, wala akong maisip na gusto kong gawin, sagot niya habang tulala at malalim ang iniisip. Nagbago ang tagpo sa kabisera ng Gartland, ang banal na imperyo ng Grotium. Ito ang estado ng mga Panteorya, sa ilalim ng pamumuno ng Papa ng Dusas ng simbahan. Isang lalaki ang dumating at agad na lumuhad sa harapan ng isang lalaking nakaupo sa trono, nakasuot ng marangyang kasuotan. Sa magalang na tinig, sinabi niya, aking banal na kamahalan, natagpuan na po namin ang kinaroroonan ng susunod na Saintes, si Abelson Marriott. Matalim siyang tiningnan ng nakaupong lalaki. Habang nakayuko at nakaluhod, nagpatuloy pa siya ay nakakulong sa itim na kagubatan, kasama si Glutton. Sumagot ito ng mahinahon at sinabi, paano humantong ang Saintes sa ganoong lugar? Isang maruming lugar na hindi nararapat sa kanya. Habang nakahawak ang kanang kamay sa upan nilalaro niya ang kanyang daliri parang naiinip nagsalita muli ito na wala pang anumang pakikipag-ugnayan mula sa hukbo ng hari ng demonyo, tama ba? Sumagot ang lalaki sa harapan niya saad nito na wala pa po. Hindi pa sila nagsusumite ng anumang kahilingan, kaya ano ang dahilan nila sa pagpapanatili sa kanya? Dahan-daang tumayo ito at nagwika, sa kasaysayan ng mga digmaan sa pagitan ng tao at demonyo. Dagdag pa niya, bihira lamang ang mga pagkakataong ang itim na kuta ay napasa kamay ng mga tao. Muli siyang nagsalita,
at lahat ng iyon ay nangyari noong wala si Glutton Hemis. Matalim ang tingin niyang idinugtong, ang direktang pakikipaglaban ay magiging isang walang ingat na hakbang. Agad niyang inutusan ang lalaki, ipadala ang grupo ng mga tagapagligtas, ang pangkat ng covert. Ngumiti siya at bahagyang lumingon bago mag-utos muli, papuntahin agad si Sir Ocel, ang ating bayani. Ang lalaking ito, na may awtoridad sa kanyang tinig, ay walang iba kundi ang emperador ng imperyo ng Gartens at ang papa ng Dusus Church, si Urban IV. Bumalik ang tagpo sa kagubatan ng mga halimaw. Makikita ang ating bida na nakaharap sa mga goblin at orc na tauhan. Agad na nagsama-sama ang mga ito, maayos na nakapangkat ayon sa kanilang grupo. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang pangkat, hindi niya maiwasang isipin si Abelson at ang mga salitang binitiwan nito, wala akong gana gumawa ng kahit ano. Ano bang ibig sabihin nun? Bulong niya sa sarili. Sa harap ng kanyang mga tauhan, seryosong tumingin ang ating bida bago iminungkahi sa lahat ng pinuno ng pleton na humakbang paarap. Habang kinakalkaw ang laman ng kanyang bag, may bahagyang ngiti sa kanyang labi, tila may inihahandang sorpresa. Matalim ang tingin ng ating bida habang inilalabas ang isang bagay na nakatali. Kasabay ng malamig na tinig, iniabot niya ito sa kanila. Kainin ninyo ito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ang hangin ay tila bumigat, ngunit ang mga pinuno ng pleton ay hindi maitatangging nanginginig sa pananabik. Sa kanilang harapan, ang bagay na inihain ng ating bida, isang karne na may misteryosong pang-akit. Ito ang bagong porma ng karahasan, bulong ng ating bida sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanilang reaksyon. Hindi na nag-atubili ang mga pinuno. Ang taong lobo ang unang sumunggab, sinundan ng orc at ng reptilian. Sa unang kagat pa lang, tila nagliwanag ang kanilang paningin, at ang kanilang bibig ay napuno ng hindi kapani-paniwalang lasa. Naluluhas sila sa sarap, isang bagay na hindi nila inaasahan. Parang nahulog sila sa isang panaginip ng dalisay na kasiyahan, lumulutang sa dagat ng karne at walang ibang maramdaman kundi dalisay na kaligayahan. Ang kanilang mga mata ay nagningning, naglalaway sa bawat kagat. Parang isang droga para sa kanila. Biglang lumuhad ang mga pinuno ng pleton, tila mga alipin sa harap ng kanilang hari. Sa pagitan ng hingal at pagkasabik, halos magmakaawa sila. Ang aming katapatan ay iyo. Bulalas nila habang humihingi ng isa pang kagat. Ngunit ngumisi lang ang ating bida. Mabilis niyang inalis ang natira at malamig na nagwika. Tapos na ang pagtikim. Simula ngayon, nagtaas siya ng tingin, at sa isang utos, tumakbo na kayo, biglang nagbago ang lahat. Ang platoon leader na makakahuli ng pinakamaraming halimaw ng buhay, ay makakatikim ulit ng pagkain mula sa akin. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangang nagsitakbuhan ang mga pinuno ng pleton. Nauuna ang taong lobo, kasunod ang reptilian na malakas na sumisigaw. Ngayon na ang panahon, para sa dinner roulette. Sa likuran nila, ang mga goblin at iba pang sundalo ay sumunod na rin, lahat ay may iisang layunin, ang matikman ang karne na dala ng ating bida. Sa kabila ng lahat, nakangiti lang ang ating bida. Alam niyang ang gutom ang magiging pinakamalakas nilang sandata. Nagyakap ng braso ang ating bida at muling ngumisi habang pinagmamasdan ang mga halimaw na tumatakbo. Mahinang natawa ito at nagsalita, hehe, ang lahat ng may buhay ay alipin ng kagutuman. Ang mga nadakip na halimaw ng kanyang mga tauhan ay agad niyang pinatay. Isang malakas na taga mula sa ating bida, at ang kanyang level ay tumaas. Agad niyang pinunasan ang kanyang pawis habang nakangiting nakapamewang. Masyado akong nakatuon sa paghati ng mga bagay-bagay, hindi ko inasahan na tumaas na pala ng 10 ang level ko. Mayabang niyang sabi, level 224 Choi Hyun-sok. Ang kanyang mga abilidad ay tumaas, gayon din ang kanyang mga kasanayan. Sa likod niya ay may nagsalita, dahilan upang agad siyang mapalingon. Isang taong lobo ang magalang na kumuha ng atensyon ng ating bida habang tumatawa. Head chef, sino po ang nanalo? Tanong nito. Agad namang inianunsyo ng ating bida ang pagkapanalo ni Wolfken, ang pinuno ng pleton. Malakas niyang isinigaw sa lahat, si Wolfken ay makakatanggap ng isang napakabihirang pagkain mula sa akin. Isa sa mga goblin ang sumigaw mula sa harapan ng ating bida. Paano naman ang natitira sa kanila? Naiiritang tumingin ang ating bida at walang pakialam na sumagot. Anong pakialam ko? Hayaan mo silang pulutin kung ano ang natira.
Matapos ang matagumpay na pangangaso, agad na nagpahayag ang ating bida. Sige, balutin na yan. Ihatid ang hiniwang karne sa chef. Sabay-sabay namang sumagot ang kanyang mga tauhan. Opo, Ginoo. Sa loob ng Black Star, kung saan nakakulong ang eabab ng ating bida na si Abelson, nagmistulang impyerno ang paligid. Makikita ng mga goblin at halimaw ang kanilang mga kasamahan na nakahandusay, wala ng buhay at naliligo sa sariling dugo. Sa gitna ng madugong tanawin, isang lalaking nakasuot ng itim ang marahang naglakad, walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Nilagpasan niya ang mga bangkay na tila ba wala siyang nakikita, patuloy sa kanyang landas. Sinumang hamarang sa daraanan niya ay agad na pinaslang, hindi man lang nag-aksaya ng kahit isang segundo, at agad tinungo ang kinalulubiran ng Saintes. Pagharap niya dito, mahina siyang nagwika, sa wakas, nakarating na rin. Makikita si Abelson na nakahawak sa kanyang ulo, tila inaalala ang mga salitang binitiwan niya sa ating bida. Nagtatanong siya sa sarili, sumobra ba ako sa mga sinabi ko? Ngunit kasabay ng pagdududa, mariin niyang bulong, pero hindi ko ito maaaring itago habang buhay. Biglang bumukas ang pinto, isang figure ang pumasok at diretsyong humarap kay Abelson. Sa malamig na tinig, binanggit nito ang kanyang pangalan. Agad na napalingon si Abelson, hindi inakala ang biglaang pagbisita. Sa kanyang harapan ay isang lalaking may dilaw na buhok at lunti ang mga mata, may angking kakisigan na hindi maitatanggi. Sa malambing na tinig, saad nito, nandito ako para iligtas ka. Siya si Gavin, isa sa mga tauhan at bayani ng Gartland. Duda si Abelson, kaya agad siyang nagtanong, pinadala ka ba rito ng Pope? Bahagyang napangiti si Gavin bago sumagot, sasabihin ko sana iyon, ngunit nasabi mo na. Habang papalapit si Gavin, napaatras si Abelson, sumasandal sa mesa na parang iniiwasan ang presensya ng papalapit na lalaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na kumakapit sa gilid ng lamesa, animoy binabalot ng matinding takot ang kanyang buong katawan. Pasensya na, hindi na ako babalik, garalgal ang kanyang tinig, puno ng pagmamakaawa habang nakayuko, waring sinusubukang itago ang pangamba sa kanyang mga mata. Napakamot si Gavin sa ulo at bahagyang ngumiti, isang ngisi na hindi moari kung may halong panunuya o pag-unawa. Gusto lang kitang dalhin doon at ilayo sa gulo, pero, ang utos ay isang utos. Napailing siya bago marahang ibinulong sa sarili, ano ba naman itong kaguluhang napasukan ko? Sa kabila ng nangingibabaw na takot, pilit pinakalma ni Abelson ang sarili. Malumanay siyang tumugon, bagaman dama pa rin ang kaba sa kanyang tinig. Tulad ng alam mo, may isang ganid na mata ko sa kastilyong ito. Ngunit bago pa siya makapagtuloy, biglang sumingit si Gavin at lumapit ng bahagya. Isang mapang-uyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Paano kung gawin ko? Aniya sa mababang tinig, waring sinusubok ang tapang ni Abelson. Napalunok si Abelson, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, itinapon niya kay Gavin ang isang malamig at matalim na tingin bago maingat na binigkas ang kanyang sagot. Kung pipilitin mo akong bumalik, magpapalabas ako ng banal na enerhiya upang papuntahin siya rito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa, tila parehong nag-aabang kung sino ang unang kikilos. Walang babala, mabilis na sinunggaban ni Gavin si Abelson at mahigpit na sinakal. Napaatras ito sa lakas ng pag-atake, pilit na nagpumiglas habang mariing nagsalita, Hoy, Saintes! Ang utos ay utos. Alam mo yan. Isa akong sundalo, hindi isang prinsipe. Ngunit hindi natinag si Gavin. Isang malamig na tingin ang ipinukol niya kay Abelson bago muling nagsalita sa malamig at matigas na tinig, matulog ka muna. Pagkagising mo, nasa Kapitolyo ka na. Nahihirapan ang eabab ng ating bida sa matinding pagkakasakal, halos hindi na siya makahinga. Naguguluhan siya kung bakit hindi niya magamit ang kanyang banal na kapangyarihan. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, at dahan-dahan siyang nawawalan ng malay. Ang dati matatalas niyang mga mata ay naging malamlam, waring unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ngunit bago pa tuluyang maglaho ang kanyang ulirat, isang malakas na sigaw ang pumailan lang mula sa gilid ni Gavin. Bitawan mo siya, kasabay nito, isang anino ang mabilis na dumaan, at bago pa makapag-react si Gavin, isang matigas na kamao ang damapo sa kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa bilis ng pangyayari, hindi makapaniwala sa
Biglaang pag-atake. Sa pagtama ng suntok ni Hyunsuk, bahagyang napaatras si Hangal, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa leeg ni Abelson. Galit na sumigaw ang ating bida, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong paligid. Isa kang bastardo, bitawan mo siya. Nag-aapoy ang kanyang titig sa galit, at lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit sa halip na lubusang umatras, hindi man lang ito ininde ng Hangal habang dumudugo ang bibig, tinitigan ng madilim ang ating bida habang isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa mababang tinig, nagsalita siya, puno ng pang-uuyam. Isang kamao na may itim na mahika. Mukha kang tao, pero anong ginagawa mo? Magaling kang gumalaw para sa isang may ganoong mahika. Muling sumigaw ng gigil ang ating bida, ang kanyang tinig puno ng galit at utos. Ano bang binubulong mo dyan? Pakawalan mo siya, ngunit sa halip na sumunod, isang mabilis at matinding atake ang pinakawalan ni Gavin patungo sa ating bida. Sa isang iglap, tumilapon ito papalayo, ramdam ang matinding sakit sa kanyang dibdib mula sa lakas ng tama. Sa malamig na tinig, nagsalita si Gavin, hindi ito ang misyon ko, pero laging kailangan ang kapaki-pakinabang na material. Sasama ka sa akin. Kasabay nito, binitiwan na niya ang sentes at dahan daw ang lumingon sa kinalalagyan ng ating bida. Samantala, tuluyan nang nawala ng malay si Abelson. Isang mapanuyang tingin ang sumili sa mukha ni Gavin bago siya muling nagwika, nakakairitang mga peste, laging humaharang sa aking daraanan. Tahimik na sumilip si Rachel mula sa paid. Nanginginig siya sa takot nang makita niyang tinamaan ang ating bida ng isang mabilis ngunit matinding atake. Napabulong siya sa sarili, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Litong-lito, iniisip kung dadalhin ba niya si Bobo o mananatili siya upang harapin ang sitwasyon. Napalingon siya, at biglang may kung anong kakaibang presensya ang bumalot sa paligid. Napakagat-labis siya bago marahang bumigkas, ang presensyang ito. Samantala, si Gavin ay halatang naiinis sa sitwasyon. Mula sa loob ng kanyang kasuotan, inilabas niya ang isang mahabang papel at mariing sinulyapan ito. Hindi ko inaasahan ang ganitong mga bagay-bagay, at hindi rin ito nakakatulong, bulong niya sa sarili, halatang naiinis. Kung gusto kong dalhin ang isa pang tao, kailangan ko muling isulat ang scroll na ito. Habang malalim na nag-iisip si Gavin, biglang may malamig at nakakapangilabot na boses na nagmula sa kanyang likuran. Hoy, ikaw, mukhang may pinagdaraanan kang gulo. Biglang bumukas ang pinto, at mula rito ay lumabas si Hemis. Hawak niya ang kanyang baba, waring nag-iisip, habang may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Mukhang kailangan mo ng tulong, wika niya, may bahid ng panunuya sa kanyang tinig. Agad na naghanda si Gavin, hindi inaasahan ang biglaang pagdating ni Hemis sa lugar. Ramdam niya ang kakaibang presensyang dala nito, kaya't napasambit siya sa sarili, Gourmand Hemis. Alam niyang hindi na makakagamit si Abelson ng banal na enerhiya, isang bagay na sigurado siyang kagagawan ni Hemis. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila, tila isang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid bago ang posibleng sagupaan. Si Hemis ay nakaharap sa kanyang ngumisi at sinabi na pwede mo man lang ba akong tawaging isang kanwaser. Nanlamig ang hangal at bumulong sa kanyang isip na, walang bakas ng mahika mula sa babaeng ito. Ito ba ang pagkakaiba sa kakayahan? Muling nanimbalik kay Gavin ang mga alaala ng isang labanan, isang laban na may kaugnayan kay Hemis. Gourmand Hemis, isang alamat ang nagsasabing nilamon niya ang libu-libong sundalo sa loob lamang ng isang araw, at maaaring totoo ito. Agad niyang inilagay ang isang scroll sa kanyang bibig habang inilabas ang matulis na sandata sa kanyang kanang kamay. Alam niyang wala siyang oras para mag-atubili. Kasabay nito, agad namang naglabas si Hemis ng isang nakapanghihilakbot na enerhiya, ang kalumbahing aura, isang kapangyarihang bumalot sa buong paligid, waring sumasakal sa bawat dumadampi rito. Ngumisi si Hemis. Ngayon, tignan natin kung ano ang kapasidad ng ating bisita. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Sa isang iglap, mula sa kanyang aura ay lumabas ang isang napakalakas na bugzo ng hangin na dumiretso kay Gavin. Agad namang bumalot sa katawan ng huli ang isang puting aura, na siyang ginamit niya upang harangin ang paparating na enerhiya. Ngunit sa kabila ng kanyang depensa, bahagya siyang napaatras. Maging siya ay nagulat sa tindi ng itim at kalumbahing kulay na aura ni Hemis,
isang kapangyarihang tila humihigop ng mismong liwanag sa paligid. Tahimik na nakamasid si Gavin, at sa loob-loob niya, isang bagay lang ang kanyang iniisip. Kailangan kong mag-focus sa pag-iwas. Huwag magpanik. Mag-focus ka lang sa pag-iwas. Lihim niyang hinigpitan ng hawak sa kanyang sandata. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, ililigtas ko man lang ang Saintess. Itinuon ni Gavin ang buong atensyon niya sa bawat galaw ni Hemis, handang depensahan ang sarili mula sa anumang posibleng atake. Ngunit bago pa siya ganap na makapaghanda, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, iniisip kung ito ba ay epekto ng suntok na natanggap niya mula sa ating bida kanina o may ibang dahilan. Ano to? Bulong niya sa sarili, pilit pinapalakas ang sariling loob. Ngunit huli na, hindi niya naagapan ang pag-atake ni Hemis. Isang mabilis na hampas ng enerhiya ang tumama sa kanyang kanang braso, dahilan upang mapa-atres siya ng bahagya. Huli ka na, wika ni Hemis, ang kanyang tinig puno ng kasiguraduhan. Ngunit hindi lang iyon ang ikinagulat ni Gavin, nagbago na rin ang anyo ni Hemis. Ngayon, nakangiti ito ng malaki, tila balubos na nag-e-enjoy sa sitwasyon. Gusto ko yung pagpupumiglas mo, aniya habang pinagmamasdan si Gavin na pilit bumabangon. Sige pa, mas marami, mas masaya para sa akin, hindi ba? Kasabay ng kanyang mapanuksong pananalita, lalong lumakas ang presensyang bumalot sa paligid. Mas marami pang madilim na aura ang lumabas mula sa katawan ni Hemis, nagdadala ng mas matinding presyon kay Gavin. Dama ni Gavin ang tumitinding tensyon. Ang kanina niyang tiwala sa sarili ay unti-unting natutunaw habang pinagmamasdan ng kalabang tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod habang mariing kinakagat ang scroll sa kanyang kamay. Sa kasalukuyang kondisyon ko ngayon, ang tanging pagpipilian ko lang ay tumakas ng mag-isa, mahina niyang bulong sa sarili. Sa isang iglap, isang matinding liwanag na kulay ginto ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna nito, mahina ngunit puno ng panghihinayang ang binitiwang salita ni Gavin bago tuluyang mawala. Ang misyon, nabigo, saglit na katahimikan ang bumalot sa lugar. Hanggang sa, oh dear, mahinang sambit ni Hemis, nakapamulsa ang mga braso at nakataas ang isang kilay. Unti-unting lumitaw ang mapang asar ng ngiti sa kanyang mga labi bago siya bumungisnis. Tumakas lang ba ang bisita natin? Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Kahit matapos akong personal na humiling. Mula sa kanyang mukha ay sumilay ang isang nakakapangilabot na ngiti, isang anyong waring hindi na tao, lalo na nang ilabas niya ang kanyang dila. Sa tinig na tila halimaw, bumulong siya ng may halong pananabik. Pero ayos lang yan. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang ulo, animoy nilalasap ang kasiyahang paparating. Dahil ang totoong masayang bahagyang, lumalim ang kanyang boses, punong-puno ng kilabot at pangilabot, ay ngayon palang nagsisimula. Ang gourmand, ang sinaunang halimaw, at ang walang kamatayang mangkukulam. Lahat ng titulong ito ay nakakabit sa pangalan ng ikatlong Corps Komandante, Hemis. Sa isang tila walang hanggang daloy ng panahon, di mabilang na mga demonyo ang isinilang at nalipol. Ngunit sa kanilang lahat, tanging ang hari ng mga demonyo at si Hemis ang nanatiling matatag na parang kabundukan. Subalit, ang walang katapusang panahon ay nagpapapupurga kahit sa pinakamatalas na talim. Ito ay masyadong malupit na kapalaran para sa sinumang may matinong pag-iisip. Kinaumagahan sa training ground ni Reed Ron. Isang malakas na pag-atake ang tumama sa ating bida. Halos mawalan siya ng hangin sa matinding puwersang tumama sa kanyang katawan, isang hampas na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nagmula ito kay Reed Ron, muli silang nagsasanay. Habang nakatayo sa harapan niya, malamig nitong sinabi, ang atake mo, masyadong madaling mabasa. Ang paggamit mo ng mana, masyadong diretsyo. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong bumawi. Nakahandusay siya sa lupa, habol ang hininga, pilit nilalabanan ang kirot. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit imbes na awang tinig, isa pang paalala ang binitiwan ni Reed Ron, isang babala. Mag-isip ng mas maluwag. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang nakatakdang pattern. Kahit pa nanginginig sa sakit, pinilit ng ating bida ang isang sagot. Tandaan ko yan. Bahagyang ngumiti si Reed Ron, hindi bilang tanda ng simpatsya, kundi ng isang mas matinding katotohanan. At isa pa,
Kahit gaano ka man kalakas, laging may mas malakas kaysa sa iyo. Dahan-daang lumapit si Ridron at inakay ang ating bida upang tumayo. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niya, "Pagdating sa panalo, kailangan mong gawin ang mga naaangkop na bagay." Habang inaangat ang ating bida mula sa kanyang pagkakaupo, nagpatuloy siya. Ang patas na laban ay isang pribilehiyong nakalaan lamang para sa tunay na makapangyarihan. Huwag mo iyang kalimutan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Ridron bago niya masayang sinabi. Iyan na para sa araw na ito. Magandang trabaho, Hyunsuk. Napatingin ang ating bida kay Ridron na unti-unting lumalayo. Sa kabila ng sakit na bumabalot sa kanyang katawan, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting aso, puno ng pagod at kirot. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, bigla siyang bumagsak sa lupa. Agad na lumapit si Rachel, kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ayos ka lang ba? Tanong niya, habang minamasdan ang nanghihinang katawan ng ating bida. Halos hindi na may galaw ni Hyunsuk ang kanyang katawan, nanginginig sa sakit. Sa garalgal na tinig, halos nagmamakaawa siyang nagsalita. Mamatay na ako, ay hilmo agad ako. Agad siyang pinagaling ni Rachel, bagaman may bakas ng inis sa kanyang mukha. Napipilitan siyang ngumiti bago bumantong hininga. Isa lang akong buhay na potion, alam mo ba yon? Saad niya, halatang hindi natuwa sa paulit-ulit na pagpapagaling sa ating bida. Hindi ito sinagot ni Hyunsuk, bagkus ay napangiti siya habang nakahiga. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngayon, buhay na ulit ako. Sagot niya, sabay hikab at pag-unat ng katawan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, napatingin sa kawalan habang tahimik na nag-iisip. Muling sumagi sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ni Abelson noon. Ang gusto ko lang sabihin ngayon ay, kailangan mong lumakas. Kasabay nito, tumatak sa kanyang diwa ang maamong mukha ng kanyang abab, isang paalala na hindi lang lakas ang kailangan niya, kundi ang kumpiyansang nagmumula sa tunay na kapangyarihan. Ang tanging kumpiyansa na nagmumula sa tunay na lakas, ang magpoprotekta sa iyo, Hyunsuk. Bumalik siya sa kanyang ulirat at agad na napakamot sa ulo. Hindi ko talaga makuha ang mga sinasabi niya, mahinang saad ni Hyunsuk sa sarili. Saglit siyang natahimik bago bumantong hininga. Pero sa tingin ko, tama si Abelson, kailangan kong maging mas malakas. Biglang nag-apoy ang tingin ni Rachel, halatang naiinis. Pinag-uusapan mo pa rin ba ang babaeng iyon? Senggal niya, muntik ka na niyang mapatay noong tinatawag nilang pagsubok sa pagtanda. Napasimangot naman ang ating bida at tumugon, may bahid ng babala sa kanyang boses. Hoy, mapaparusahan ka kapag sinabi mo yan. Napasenggal si Rachel, halatang naiinis sa kanyang sagot. Napapikit siya saglit, pilit pinipigil ang kanyang galit bago muling nagsalita. Pero ginamit ng mamamatay tao na iyon ang banal na kapangyarihan. Lumalim ang kanyang tinig, puno ng pag-aalinlangan. Kung isa talaga siyang santa, bakit siya inatake? Hinimas ng ating bida ang kanyang baba, halatang nagtataka habang pabulong na nagsalita. Kakaiba ito, ang isang hinaharap na santa ay dapat na isang napakahalagang tao. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-iisip, tila naiinis siya at iniling ang ulo. Kalimutan na natin ito, hayaan na natin ang usapang yan. Biglang sumigaw si Rachel, puno ng panggigigil. Talaga bang gusto mo ang babaeng iyon? Sigaw niya, ang kanyang mga mata nagliliyab sa emosyon. Sa halip na sumagot, lumayo ang ating bida, tinakpan ang kanyang tenga na parang bata, at pabirong sinabi. Nagseselos ka lang. Lalong nag-alab ang galit ni Rachel. Napasigaw siya, para ka lang isang gamo-gamong babero na lumilipad sa apoy. Sa tindi ng kanyang inis, bigla siyang lumapit at diretsyong tinanong ang ating bida. Gusto mo bang mamatay sa mundong ginagalawan mo ngayon? Pagkalipas ng ilang sandali, biglang napasalampak sa kama ang ating bida na si Hyunsuk. Ramdam sa kanyang mukha ang bigat ng emosyon habang pilit niyang pinipigilan ang luha na kanina pa gustong bumagsak. Samantala, tahimik siyang pinagmamasdan ni Bobo, nagtataka sa biglaang pagbagsak ng kanyang master. Napansin niyang nanginginig si Hyunsuk, at maya-maya pa'y mahina nitong winika habang umiiyak. Ito na ba ang katapusan ko? Gusto ko ulit mabuhay, pero sa susunod, bilang isang mayamang pusa na walang problema. Bahagyang tumangala si Bobo, tila sinusubukang intindihin ang kanyang sinasabi. Ngunit bago pa niya maisip kung paano tutugon,
lumapit si Rachel at bumulong sa kanya. Nag-aalala ka ba? Mukhang kahit ganito siya, kinikilala mo pa rin siya bilang iyong master, ha? Napatingin si Bobo kay Rachel, halatang hindi niya lubos na nauunawaan ang kanyang sinasabi. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy si Rachel, bahagyang napangiti bago muling nagsalita. Sige na, ipapaliwanag ko sa'yo. Ang nangyari sa hanggal na iyon ay, habang patuloy na isinasalaysay ni Rachel kay Bobo ang buong pangyayari, sa nakaraang 30 minuto, sa loob ng opisina ni Hemis, isang malamig at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa gitna nito, makikita si Hemis na nakaupo ng maayos sa kanyang upuan, ang kanyang mga sikoy nakapatong sa lamesa, habang magkasalubong ang kanyang mga daliri sa harapan ng kanyang mukha. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit may halong seryosong intensyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang harapan, nakatayo si Hyun Sok, halatang hindi mapakali. Ramdam ang bigat ng atmosfera, pinagpapawisan siya ng bahagya, ngunit pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Sa pagitan ng tensyonadong katahimikan, nagsalita si Hemis, ang kanyang tinig ay malamig at matalim. Hyun Sok, meron akong malaking problema. Sa narinig niyang iyon, agad na nanikip ang dibdib ng ating bida. Isang masamang pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan, tila may paparating na pasanin na muli niyang kailangang buhatin. Muling nagsalita si Hemis, mas mabagal, mas matalim ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Masyado akong naiinip. Ramdam ni Hyun Sok ang pagtaas ng tensyon. Hindi na niya kinailangang marinig ang kasunod na sasabihin ng nasa kanyang harapan upang maunawaan, may ipapagawa na naman ito sa kanya. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Hemis kay Hyun Sok bago ito nagpatuloy. Gusto ko ng isang bagay na makakapagbigay sa akin ng kasiyahan. Sa puntong iyon, lalong bumigat ang pakiramdam ng ating bida. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo pababa sa kanyang batok. Hindi pa man niya naririnig ang buong detalye, alam niyang hindi ito magiging madali. At doon, kasabay ng bahagyang pag-angat ng labi ni Hemis sa isang nakakalokong ngiti, sinabi nito ang tunay niyang nais. May isang buwan ka, para talunin ang battalion commander. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hyun Sok. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod, at tumagaktak ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga matay nanliit, at parabang nabingi siya sa narinig. Napalunok siya bago dahan-daang nagtanong, may halong takot at pangamba sa kanyang tinig. Battalion Commander, muling ngumiti si Hemis, tila isang asong nanunukso sa biktima nitong hindi makatakbo. Anong problema? Sa tingin mo ba hindi mo kaya? Tumikim siya, sa kabahagyang yumuko upang tingnan si Hyun Sok ng mas malapitan. Gusto mo ng tulong ko? Isang bahagyang katahimikan ang namutawi bago niya idinugtong ang kanyang huling linya, puno ng panunokso at pananakot. Katulad ng ginawa ko kay Kurken. Naglabas si Hemis ng nakakakilabot na kalumbahing enerhiya mula sa kanyang mga kuko habang nakangising mapanukso. Agad na bumigat ang pakiramdam ng ating bida. Ramdam niya ang panganib, kaya't halos hindi na siya nag-isip bago yumuko sa lamesa. Hindi na po kailangan. Kaya ko itong panghawakan sa aking sarili. Taranta niyang sagot, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang tinig. Sa harapan niya, patuloy lang ang pagngiti ni Hemis, tila natutuwa sa kanyang reaksyon. Bumalik sa kasalukuyan, makikitang nakasubsob pa rin ang ating bida sa kanyang higaan, balisa at hindi mapakali. Samantala, lumapit si Rachel kay Bobo at bumulong. Pwede ka nang magpaalam sa kanya. Hindi mo siya makikita ng mahabang panahon. Ngunit si Bobo ay nanatiling tahimik, walang kahit anong reaksyon. Habang pinipigil ang kanyang luha, itinulak ng ating bida ang sarili na bumangon. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, nagpupuyos sa damdamin. Napansin ito ni Rachel at may bahagyang pang-aasar sa kanyang tinig nang sabihin niya. Panahon na para tanggapin mo ang iyong kapalaran, bayani. Paano mo inaasahang matatalo ang isang commander ng batalyon na may combat power na 9,000? Nagpanting ang tainga ni Hyun Sok sa panguuyam ni Rachel. Masama ang kanyang tingin nang sagutin ito. Gusto mo bang mamatay sa aking mga kamay? Ngunit sa halip na mataranta, napangiti lang si Rachel. Dahan-dahan siyang lumutang sa ere habang nakatingin pababa kay Hyun Sok. Siyempre, bayani, sagot niya ng may kumpiyansa. Malaki na ang iyong isinulong, pero ang commander ng batalyon ay nasa ibang antas. Muling iniangat ni Hyun Sok ang kanyang ulo.
Sa mabigat na tinig, binitiwan niya ang isang mapait na katotohanan. Ang isang karaniwang commander ng batalyon ay may combat power na hindi bababa sa 40,000. Wala akong paraan para makahabol sa bilang na iyon sa ganitong kaikling panahon. Dagli niyang ibinaling ang tingin kay Bobo, sinuri ito ng mabilis. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ramdam niyang may nagbago. Lumaki ang presensya nito, waring hindi na masusukat ang tunay nitong lakas. Samantala, si Bobo ay tahimik na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa kakaibang liwanag. Sa wakas, binitiwan ni Hyunsuk ang isang mapanuksong ideya. Sinabi niya, gaano kaya kaganda kung ang mahal nating aso rito ang lalaban para sa akin? Saglit siyang natigilan, saka tumingin kay Bobo ng may determinasyon. Bobo, kayang-kaya mong lumaban ng patas laban sa isang commander ng batalyon. Hindi lang iyon, baka manalo ka pa. Napabuntong hininga ang ating bida habang biglang tumalon si Bobo sa kanya, tila nilalamang siya. Samantala, muling nagsalita si Rachel. Pero ang pangunahing laban ay dapat isang duelo. Walang magawa si Hyunsuk at hindi alam kung paano tutugon. Sa huli, napabuntong hininga siya at sumagot ng may bahagyang pangungot siya. Oo, isang duelo nga. Biglang may sumagi sa kanyang isipan. Nanliit ang bilog ng kanyang mga mata, at tila may naalala siyang isang mahalagang detalye. Sandali lang, isang pangunahing laban, isang duelo. Mabilis na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Agad niyang tinanong si Rachel upang makumpirma ang isang bagay. Ano nga ulit ang sinabi ni Hemis kanina? Hindi nagdalawang isip si Rachel at agad na tumugon. Mayroon kang isang buwan para talunin ang battalion commander. Sa narinig, biglang nagliwanag ang mukha ni Hyunsuk. Tumaas ang kanyang kamao, at tila bumalik ang kanyang kumpiyansa. Tama ka, hindi naman niya sinabi na isa iyon sa pangunahing laban. Lumuwa ang mga mata ni Rachel sa revelasyong iyon. Doon agad na pagtanto ng ating bida, wala namang sinabing bawal gumamit ng ibang paraan. Hindi kailangang harapin ang battalion commander sa isang patas na duelo. Kung ganoon, pwede niyang gamitin ang lahat ng paraan na kinakailangan. Kaagad niyang inilatag ang kanyang plano, gagamit siya ng espada, pana, palaso, at pati na rin ng lason. At syempre, isasama niya si Bobo sa laban. Hindi ito simpleng laban kundi isang matalinong estratehiya upang tapusin ang halimaw na battalion commander. Ngunit bago pa man niya maipagdiwang ang kanyang ideya, may kumurot sa kanyang konsensya. Bahagyang napasimangot siya at tinanong ni Rachel, sigurado ka bang dapat mong bigyang kahulugan ito ayon sa kagustuhan mo? Napakagat si Hyunsuk sa kanyang hinlalaki, matalim ang tingin habang mabilis na nag-iisip at nagbabalangkas ng plano. Aakitin ko siya palabas at pagsasaluhan namin siya ni Bobo. Iyon lang ang tanging paraan. Habang naglalakad ang ating bida, nakasunod si Bobo sa kanya, samantalang si Rachel naman ay lumulutang sa kanyang tabi. Hindi napigilan ni Rachel ang sarili at nagtanong ng may bahagyang pang-aasar. Mautak ka ba talaga o isa ka lang duwag? Dagdag pa niya, pero paano mo siya aakitin palabas? May paraan ka ba para kumbansihin ang battalion commander? Kahit na ganyan kakalat ang plano mo. Ngumiti si Hyunsuk, puno ng tiwala sa sarili. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon habang may inilabas siyang isang maliit na garapon. Siyempre naman, alam ko na ang paraan. Sagot niya, sabay iwagayway ang isang sangkap, asin. Dugtong pa niya, kamakailan lang ay nakilala ko siya. Alam mo kung anong klaseng nilalang siya. Isang baboy na mahilig sa mag-agarang pagkain. Napataas ang kilay ni Rachel. Yun lang, ngumiti si Hyunsuk at malakas na idineklara. Para dyan, kailangan nating maghanda ng pinakamabangong nilagang maikling tadyang. Isa itong pain na hindi niya matatanggihan. Ilang saglit ang lumipas. Sa loob ng kusina, makikita ang isang pagkain na niluluto sa isang eleganteng paraan. Habang abala si Hyunsuk sa pagluluto, mayabang niyang ipinahayag. Narito ang pinakalupit na recipe ng braised short ribs. Maingat niyang ibinuhos ang pulot sa isang lutuan, habang nagbigay ng panuto. Ilagay ang urine short ribs sa tubig na may pulot upang matanggal ang lahat ng dugo. Pinagmamasdan niya ang kanyang niluluto, halatang kontento sa ginagawa niya. Habang nakapamaywang, nagpatuloy siya. Kapag naalis na ang dugo, ilagay ang karne sa palayok at pakuluan ito sandali. Tila hindi lamang ito isang simpleng putahe kundi isang sandata sa darating na laban.
Habang kumukulo ang ribs, agad niyang hiniwa ng manipis ang kabute at lusyan na sibuyas. Biglang lumabas ang sistema, nagsasaad na nadagdagan siya ng 50 puntos sa kanyang lakas. Agad siyang naglagay ng tubig, asukal, at bawang sa palayok. Muling lumabas ang sistema, nadagdagan siya ng 80 puntos sa kanyang lakas. Sunod niyang kinuha ang bumubulusok na isda at pinisil ito upang makuha ang kakaibang panloob na katas nito. Makikita ang ating bida na dahan-daang pinagsasama ang mga sangkap habang hinahalo ito ng nakapikit pa. Lumapit siya sa lutuan at agad inilagay ang lahat ng sangkap sa palayok, kasama ang karne. Saad niya, ihulog ang lahat sa palayok kasama ang karne at hayaang kumulo. At hinayaan itong kumulo sa loob ng 1.5 oras. Makalipas ang ilang saglit, si Bobo ay tumatakbo ng mabilis habang nakahawak kay Bobo, tila papel lamang siyang kinakaladkad nito. Nakaluhod siya sa sahig, hinang-hina, at saad niya, paano ako natalo pagdating sa tibay gayong isa akong tao? Nakakahiya ito. Si Bobo naman ay nakaharap sa kanya, bahagyang ginagalaw-galaw ang buntot. Samantala, narinig ni Hyunsuk si Rachel na nagsabing, bayani. Nasusunog na ito. Nagulat ang ating bida at agad lumingon sa kanyang niluluto. Dali-dali niya itong nilapitan at sinabing, malambot at malasang nilagang maikling tadyang, tapos na. Ngayon, maingat niyang inihanda ito sa plato na may eleganteng pagkakaayos. Pagkatapos, binudburan niya ito ng pinong tinadtad na berdeng sibuyas sa ibabaw. Kitang-kita ang kasabikan sa kanyang mga mata habang dahan-dahan niyang inilalagay ito. Sa buong kumpiyansa, napasambit siya, at ang susi sa pagbubukas ng puso ng commander ng batalyon, handa na ang pinakahuling nilagang maikling tadyang. Ilang saglit ang nakalipas sa balwarte ni Doris. Nakaupo siya sa isang marengel na upuan, dahan-daang inaangat ang panyo at inilalabas ang dila, nilalasap ang sandali bago tikman ang kanyang pagkain. Sa isang kumpiyansang tinig, itinaas niya ang kanyang mga kamay at buong pagmamalaking sinabi, ang ipasa si Usaro kay Choi Hyunsuk ay isa sa pinakamatalinong desisyon na ginawa ko. Kasabay nito, isang malakas at nag-uumapo na tawa ang umalangaw sa silid. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang kasiyahan, isang goblin ang biglang pumasok sa silid, yumuko ng bahagya at naghayag. Doris Nim, dumating po ang commander ng pangkat sa pagluluto upang makipagkita sa inyo. Mula sa kanyang mapagmalaking ekspresyon, agad nagdilim ang kanyang mukha. Bahagyang ipinikit ni Doris ang kanyang mga mata, halatang hindi nasiyahan, at malamig na sumagot, sabihin mo sa kanya na ang pagbabalik kay Usaro ay hindi kailanman isang pagpipilian. Ngunit hindi natinag ang goblin. Sa halip, agad itong sumagot, hindi po iyon ang dahilan ng kanyang pagbisita. Bahagyang yumuko ito bago nagpatuloy bilang tanda ng kanyang pagpapahalaga. Nais po niyang personal kayong pagsilbihan ng isang espesyal na putaheng siya mismo ang naghanda. Isang putahe ba kamo? Saad ni Doris, nanlaki ang mga mata sa gulat ng narinig. Ngunit kasabay nito, isang kilig ang gumapang sa kanyang katawan. Namula ang kanyang mukha, at tila nagningning ang buong paligid niya. Habang marahang pinupunasan ang kanyang bibig, bamulong siya sa sarili. Narinig ko na ang lalaking ito ay napakahusay magluto, napapaisip ako kung gaano siya kagaling. Bahagyang yumuko siya, pilit itinatago ang bahagyang pagngiti. Bigla namang may kumatok ng malakas sa pinto, dahilan upang mapabalikwas si Doris. Agad niya itong pinapasok. Sa kanyang harapan, isang pamilyar na figure ang lumitaw, ang ating bida. May kagat-kagat itong pulang rosa sa labi, animo isang eleganteng waiter na mag-aalok ng isang mamahaling putahe. Sa isang magalang ngunit may bahid ng panunuksong tinig, sinabi nito. Matagal tayong hindi nagkita, Ginoong Doris. Ginawa pa nito ang iconic na opposine habang sa harapan niya ay isang nakatikip na pinggan, ang kanyang espesyal na nilutong putahe. Narinig ni Doris ang tinig ng ating bida, at halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi siya makagalaw, tila naipit sa mismong sandali nang masaksihan niya ang mahinahong kilos nito. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman. Napapikit siya sandali, saka naglinis ng lalamunan bago nagsalita, pilit pinapanatili ang hinahon sa kanyang tinig. Sandali lang, tama ba ang narinig ko? Narito ka upang pasalamatan ako. Tanong niya, ngunit hindi maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang tinig, tila pigil na pigil ang kasiyahang nararamdaman.
Dahan-daang iniangat ng ating bida ang takip ng pagkain, marahang tumanggaw habang nakangiti. Oo, dahil sa iyo, nakamit ko ang isang titulo sa kusina. Sagot niya ng may sinseridad. Pasensya na kung hindi kita agad napasalamatan, naging abala ako. Mabilis na tumugon si Doris, bahagyang nagmamadali. Ako na ang kukuha. Anya, tila sabik ngunit pilit pinapanatili ang kanyang poster. Ngunit nang humarap sa kanya ang ating bida, tumambad ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi, sinamahan pa ng malalim na titig na may halong kapilyuhan. Malamang, hindi pa sapat ang aking kakayahan, anitong may bahagyang pang-aasar. Ngunit buong puso kong inihanda ang mga year and ribs bilang tanda ng aking pasasalamat sa iyo. Bahagya siyang lumapit, at sa isang tinig na punong-puno ng sinseridad, muling nagsalita. Sana ay ma-enjoy mo ito. Hindi na nga nakapagpigil si Doris. Napalunok siya habang nakatitig ng mariin sa pagkain na inihain sa kanya ng ating bida. Sa kanyang isipan, isang bagay lamang ang paulit-ulit na sumisigaw, anong klaseng mabangong amoy ito? Kailangan ko itong tikman agad. Sa kanyang paningin, tila kumikinang ang pagkain, mistulang isang obra maestrang isinilang mula sa apoy ng kusina. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang piraso, ang mga daliri niya'y nanginginig ng bahagya sa pananabik. Sa bawat sandali, ang halimuyak ng pagkain ay lalong nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, isang bango na may hatid na pangako ng malupit na sarap. Habang ginagawa niya ito, hindi napigilan ng ating bida ang pagtaas ng kanyang kilay, kasabay ng isang mapanuksong ngiti. Sa loob-loob niya, may bulong na dumaan sa kanyang isipan. Ang putaheng ito ang dahilan kung bakit itinanghal ako bilang Diyos ng kusina. Muli siyang ngumiti, mas lalong tumulim ang kanyang titig habang bumubulong sa sarili. Tingnan natin kung hindi ka magpapatalo dito. At tuluyan nang ang sinubo ni Doris ang pagkain. Dahan-dahan niya itong ninuya, ninanamnam ang bawat hibla ng karne, ang malinamnam na sarsa na tila sumasayaw sa kanyang panlasa. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang di malilimutang karanasan sa kanyang bibig. Narinig nilang lahat ang malalim na buntong hininga ni Doris bago niya napaangat ang ulo, itinataas ang kanyang mga kamao na tila naluluha sa matinding sarap ng kanyang natikman. Halos hindi siya makapaniwala, nanginginig pa ang kanyang katawan habang inilalabas ang kanyang dila sa labis na pagkagigil. Hindi ka panipaniwala ang lasa nito. Paano mo ito nagawa? Sigaw niya, hindi alintana ang nakakadiring ekspresyon sa kanyang mukha. Paanong nagawa ng isang tao ang isang bagay na tila napakabanal? Si Rachel at si Hyunsuk ay napaatras ng bahagya, ramdam ang kilabot at pandidiri sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doris. Ang kakaibang paraan ng kanyang pagpapakita ng kasiyahan ay nagdulot ng matinding pagkaasiwa sa kanilang dalawa. Samantala, ang ating bida ay pinilit panatilihin ang kanyang poster sa kabila ng nakakapanindig balahibong tagpo. Sa kabila ng kilabot na kanyang nararamdaman, tumugon siya ng mahinahon, ikinagagalak kung nagustuhan mo ito. Dagdag pa ng ating bida, kung okay lang sayo, gusto kong ipatikim sayo ang mga bagong pagkain sa menu sa hinaharap. Hindi pa rin mapigilan ni Doris ang kilig habang masiglang sumagot, syempre. Talagang magpapasalamat ako. Bagaman nakakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, agad namang tumugon ang ating bida, sige. Bibisita na lang ulit ako paminsan-minsan. Samantala, sa isang sulok, makikita si Rachel na napapailing, para bang anumang sandali ay masusuka sa matamis nilang palitan ng salita. Habang nagsasalita pa si Doris, agad namang lumapit si Hyunsuk sa pinto at hinawakan ito. Sa huling banggit ni Doris, isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan, hindi na siya nagtataka kung bakit tila masyadong pinapaboren siya ng kanilang komandante. Samantala, sa likod ng pinto, agad namang sumang-ayon ang ating bida, sabay bulong, mauuna na ako. Pupunta na ako sa kusina ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, waring may mabigat siyang dinadala. Nang tuluyan na siyang nagpaalam, halos bamahan ng pawi sa kanyang noo sa kanyang pagsara ng pinto at ang bilugang mga mata niya ay nanliliit sa kaba. Sa tabi niya, sumabay si Rachel, ang mukha nito hindi may pinta. Bago pa man sila makapagsalita, nagtagpo ang kanilang mga tingin, kapwa pinagpapawisan ng malamig. Sa huling saglit, halos hindi na makayanan ng ating bida ang sitwasyon at napabulong, hindi ko na kayang matagalan ito. At sa isang iglap, agad siyang napaluhod, nakasalampak ang kanyang mga braso habang malakas na sumusuka.
Kasabay niya si Rachel, na hindi rin napigilan ang sarili at samukan ng madami. Habang pinupunasan ang bibig at halos mawala ng malay, napailing si Rachel bago bumantong hininga, sigurado ako, meron kang ang lakas ng loob. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, nagawa pang magyabang ng ating bida at mahinang sumagot, lahat iyon ay bahagi ng plano ko. Pakainin siya ng marami, hanggang sa tumaba siya. Kasunod nito, tila nahapos siya at napaubo, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang sariling mga salita. Saglit siyang napatingin kay Rachel bago muling bumantong hininga at mahina ngunit matigas na bamulong, buti na lang. Inaasahan niya na ang pagpapadala ko ng pagkain sa kanya. Biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon, at sa malamig na tinig na may halong galit, mariin niyang idinugtong, kakatayin ko ang matabang baboy na iyon. Isang linggo ang lumipas. Sa loob ng hapagkainan ni Doris, muling dumating ang masasarap na putaheng ipinadala ng ating bida. Ngunit sa pagkakataong ito, tila wala sa mood si Doris. Wala akong gana ngayon, mahina niyang saad, ngunit sa kabila ng kanyang sinabi, nakain niya ang halos lahat ng pagkain sa harapan niya, tila isang halimaw na walang kabusugan. Napabuntong hininga siya, waring may malalim na iniisip. Samantala, agad namang napaisip ang ating bida, nagtataka kung ano ang bumabagabag kay Doris. Habang pinagtatama ni Doris ang kanyang dalawang hintuturo, bigla siyang naglahad ng impormasyon. Bukas, may magaganap na laban para sa posisyon ng battalion commander, aniya. Sa tingin ko, ang tingin sa akin ng mga halimaw ay isa lamang akong malaking tao na hindi dapat seryosohin. Tila napabalikwas ang ating bida at agad na tumugon, kung matalo ka, ang ibig sabihin ba nun? Pinutol ni Doris ang kanyang sasabihin at itinuloy ito mismo, tama ka. Kapag natalo ako, mawawala ang aking titulo bilang battalion commander. Sa kanyang mga mata, bakas ang lungkot, halos maluha-luha na siya. Sa kabila ng mabigat na usapan, bigla siyang ngumiti at nagdagdag pa ng isang nakakatawang kasabihan, pero alam mo ang sabi nila, kahit isang multo na namatay pagkatapos kumain, nananatili pa rin ang kanyang kulay at alindog. Nanlaki ang mga mata ng ating bida, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napasambit na lang siya sa sarili, tapos na ako. Sa sobrang panghihinayang, napaiyak siya, nilagay ang kamay sa kanyang ulo, at mahina niyang sinabi, buong linggo ko, ang oras, pagsisikap, at mga sangkap ko. Lahat walang saysay. Napatingin naman sa kanya si Doris at biglang niyaya siya, manood ka bukas ng laban. Ikaw ang swerte ko. Bagaman naiiyak pa rin sa kanyang sitwasyon, wala nang nagawa ang ating bida kundi sumang-ayon. Sa huli, mahina niyang sinabi, sana, manalo ka. Pagkaraan ng isang araw, sa pagtutuos ng komandante ng batalyon, dakilang lugar ng pagsasanay, punong-puno ang buong stadium ng iba't ibang nilalang, mga goblin, orc, at iba pang halimaw na sabik na panoorin ang laban. Ang sigawan at hiyawan ng mga manunood ay lumilikha ng nakakabinging ingay, nagpapalakas ng tensyon sa hangin. Samantala, makikita ang ating bida na nakaupo sa isang bahagi ng arena, habang si Rachel ay lumilipad sa tabi niya. Si Hyun Sok naman ay hawak ang kanyang ulo, halatang balisa at hindi mapakali. Sa gitna ng pag-aalala, biglang bumasag ng katahimikan si Rachel, may bahagyang panunukso sa kanyang tinig. Maging masaya ka na, sino ang nakakaalam? Baka mag-evolve siya at maging isang super SSS rank na baboy. Napairap ang ating bida at agad na sumagot ng may inis, as if naman. Huminga siya ng malalim bago idinugtong, hindi na nga siya makalakad ng maayos ngayon matapos lamunin ang lahat ng pagkain na ginawa ko para sa kanya. Napatingin siya sa entrance ng arena, ngunit wala pa si Doris. Saglit siyang napaisip, bumigat ang kanyang pakiramdam habang mahina niyang ibinulong, paanong mananalo siya sa isang duelo. Sa gitna ng ingay ng stadium, isang lalaki ang lumabas mula sa malayo at humarap sa lahat. Isang halimaw ang malakas na nagpahayag, si Roiger ang magiging tagapamagitan sa halip na si Jark. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Roiger, ang commander ng regiment ng 3 Army Corps ng Hari ng Demonyo. Matikas siyang nakatayo sa gitna, ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa laban na magaganap. Ang naghamon at ang dumedepensa ay pumasok na sa arena. Malakas niyang sigaw, umaalingaw sa buong lugar. Biglang lumapag sa arena ang isang paa na mistulang sa kabayo, isang malakas at mabigat na yapak na yumanig sa lupa.
Lumitaw mula sa anino ang isang matipunong mandirigmang may malalaking sungay, mahigpit na nakakapit sa kanyang sandata. Ito ang kanyang kalaban. Samantala, mula sa kabilang banda, makikita si Doris na sa kapalang umaakyat sa arena. Ngunit imbes na matikas na lumitaw, siya ay halos nakaluhod na sa sahig, hingal at nanginginig. Napabuntong hininga siya bago mahina ngunit may halong pabirong sinabi, "Inaasahan ko na ang pag-akyat sa hagdanan ang pinakamahirap." Pag-angat ng kanyang ulo, agad niyang nakita ang ating bida sa di kalayuan, kumakaway sa kanya. Napangiti siya, nagningning ang kanyang mga mata, at masayang samambat, "Pumunta ka dito, aking swerte." Sabay kaway pa niya, "Oh, Hyunsuk, dumating ka, ang aking maswerteng agimat." Napabuntong hininga naman ang ating bida at walang gana niyang sagot, "Good luck." Sa gitna ng usapan, inip na nagsalita si Roiger, "Ako ay masyadong busy na lalaki, mga hangal." Kasunod nito, malakas siyang sumigaw, "Agad na ninyong simulan ang laban." Walang pag-aalinlangan, umabante agad ang tikbalang na komandante, ang kanyang presensya ay nagbigay ng matinding presyon sa buong arena. Samantala, si Doris ay nanatili pa ring nakaluhod, hirap at tila hinahapo pa rin mula sa kanyang pag-akyat. Sa kanyang panghihina, pinagmamasdan niya ang mabilis na pagsugod ng kanyang katunggali. Mahina niyang ibinulong, "Wala talaga akong ganang makialam." Ngunit sa paglapit ng komandanteng tikbalang, biglang bumangon si Doris at hinarang ito. Isang napakalakas na puwersa ang sumalubong sa tikbalang, dahilan upang mapa-address ito sa gulat. Napasanggal ito, bumagsak ang mga matutulis nitong ngipin sa isa't isa habang pilit na isinusulong ang sarili, ngunit hindi ito makausad. Hindi ito makapaniwala na ganoon kadali lamang nasangga ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap, hinigpitan ni Doris ang hawak sa kanyang armas, halos mabali ito sa tindi ng kanyang lakas. Bago pa man makabawi ang tikbalang, nagpakawala si Doris ng isang napakalakas na atake, isang dagandong na yumanig sa buong arena. Sa tindi ng puwersa, nagpaikot-ikot ang hangin sa paligid, at ang malalaking tipak ng bato ay nagsitalunan mula sa gitna ng labanan. Nanlaki ang mga mata ng mga manunood sa nakapanghihilakbot na lakas na kanilang nasaksihan. Ang ating bida, na nasa di kalayuan, ay napilitang sumilong sa isang matibay na harang sa harapan niya. Napalingon siya, agad na tinakpan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay upang protektahan ang sarili mula sa epekto ng aftershock. "Jeez, paano umabot ang alon ng enerhiya hanggang dito?" reklamo niya habang pinagmamasdan ang paligid. Samantala, si Rachel ay napasigaw sa tindi ng puwersang kanyang nadama. "Sandali lang iyon, pero sigurado ako, bumalik ang atensyon ng ating bida sa arena." Maingat niyang sinilip ang kinalabasan ng laban, at walang dodang tapos na ang sagupaan. Makikita si Roiger na dahan-daw ang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Tumalikod agad ito, malamig ang kanyang tinig habang mahinahong nagsalita. Kaya pala, ilang hakbang na mas mataas si Doris. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay at malakas na inanunsyo, "Doris ang nagwagi sa laban na ito." Magsialis na ang lahat. Sa gitna ng arena, makikita si Doris na nakatayo, namumula ang kanyang mga mata, at nakatitig ng matalim sa kanyang tinalo. Halos magkabali-bali ang mga buto ng kanyang katunggali. Ang katawan nito'y sugatan at naliligo sa sariling dugo habang patuloy itong napapasigaw sa matinding sakit. Pagkatapos ng laban, muling nakabalik ang ating bida sa bahay ni Bobo. Nakayuko ang ating bida, nakapulupot ang mga braso sa kanyang dibdib, at tahimik na nag-iisip. Sa kanyang poster, halata ang lalim ng kanyang pagninilay. Maya-maya, dinampot niya ang papel sa tabi niya at biglang nagsalita. "Alam ko na, si Bobo lang ay hindi sapat, tama." Inangat niya ang isang libro at umupo ng matuwid bago nagpatuloy, "Kaya, babaguhin natin ang plano para hulihin ang commander ng batalyon." Ipinakita niya ang dalawang bagay, isang lumang ensiklopedya ng mga halimaw at isang mapa ng distribusyon ng mga ito, na siya mismo ang gumuhit. Napatingin si Rachel sa kanya at napabulalas, "Oh, ito ang mapang palagi mong ginagamit kapag nangangaso ka ng halimaw." Tumango ang ating bida, sa kasamandal habang hinahaplos ang kanyang baba, tila masusing inaanalisa ang sitwasyon. Ayon sa aking pananaliksik, saglit siyang tumigil bago muling nagsalita, "Malalakas na nilalang tulad ni Reyna Talas ay may sariling teritoryong nasasakupan,
Nagpatuloy siya dahil sa mga sakripisyo ng mga kawal sa pagluluto. Nagawa kong matukoy ang mga teritoryo sa paligid nito. Napakunot-noo si Rachel. Anong klaseng pagsasakripisyo ang tinutukoy mo? Ngunit bago pa niya masagot, tila may naisip si Rachel at napaatras ng bahagya. Sandali, bayani, sinusubukan mo bang gamitin ito para sa... Pumikit ang ating bida, saka dahan-daw ang tumugon sa mahinahon ngunit seryosong tinig. Makinig kang mabuti, ha? May kasabihan sa South Korea. Bigla siyang tumayo, puno ng determinasyon, at itinataas ang kanyang kamao. Gamitin ang kalaban upang supilan ang isa pang kalaban. Pagbanggay ng mga barbaro laban sa kapwa barbaro. Sa kanyang isipan, lihim siyang ngumiti habang iniisip ang susunod niyang hakbang. Kung si Doris ay isang malakas na kalaban, ang kailangan ko lang gawin ay lamangan siya gamit ang mas malalakas na halimaw. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Choi, sana ay nagustuhan ninyo mga kazens. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta.